Okay, good day po sa atin mga paps, mga ka-Trans45. So andito tayo ngayon sa bypass Balagtas. So update ko lang kayo kasi medyo matagal-tagal na ako hindi nag-upload ng mga videos. So busy rin tayo. So marami tayong ginawa. So ayun nga, kumustahin natin yung booking sa Lalamove muna. So sa Lalamove okay naman yung Lalamove ngayon. Nakarang araw kasi hapon di ako bumiyahe, may inasikaso ako. Nakarang araw na may sobra rin tayong 2.5, so 10 hours yun to 2.5 yung tinobra natin. 5 booking yun. 6 na booking yun. So okay naman siya. Kung sa 2.5 na kita, okay na rin siya naman para sa ako. Hindi naman kasi ako naghahangad ng malaking kita, basta magneto lang ako ng 2,000, labas na yung pagkain ko saka yung gasolina, okay na sa akin yun. Hindi na ako naghahanap ng malaki. So yan yung natin, yung goal natin. Nakaraan 2005, and then ngayon na nakadalawang booking pa lang tayo. So meron tayong 1.6. So alas 3, nagsimula tayo alas 10. So alas 3 na meron tayo 1.6 na pa lang nakinita. So kukuha pa tayo pabalik. So hopefully makakuha tayo ng mga dalawa pabalik papunta Maynila, kasi andito tayo sa Balagtas bypass road. So ayan yung yung surroundings. So ayan, nakita nga natin yung surroundings. Maganda yung surroundings. Medyo mainit, saka kukonti ang booking, kaya lang na sinubukan natin mag-vlog. So ayan yung sitwasyon natin sa Lalamove. So punta natin si Trans45. Si Trans45 okay rin naman siya. Mayroon din naman siyang booking na full day, minsan 3,100 yung pinapatusan natin. Kaso nga lang 10 hours din yun. So kadalasan ganyan yung natin, yung takbo natin 3,100 sa isang araw kay Trans45. Kaya lang minsan lang din yung dumating yung booking na yon. So kasi Adidas yun so partnership ng Adidas at Trans45 yun. So ayan yung maganda sa Trans45. Minsan yung 3,200 pagtsatsaga na natin. So maganda na yun kasi hindi ka na maghahanap ng booking so hindi ka na mai-stress. So ang gagawin mo lang naman parang sa Shopee yung gano'n, yung marami siyang items. Kahit hindi mo siya ma-deliver lahat, makukuha mo rin naman yung 3,100. Kaso ingat ka lang din sa pagbabayad mo, kasi monitor ka ni Trans45. Naka-monitor ka, so hindi ka pwedeng mag-double book. So ayan yung consequences na. So sila lang talaga yung i-deliver mo sa loob ng 10 oras. Yung 10 oras naman hindi naman siya ganon. Pag pick up mo at saka pagbalik mo, dapat 10 oras ka doon. So bali minsan nagde-deliver ako mga 6 to 7 hours doon sa area talaga. Tapos yung mga 1.5 oras ay 3 oras o 4 na oras yung biyahe ko galing Paranaque pa, kasi Pabalintawak so Paranaque to Quezon City, minsan 2 oras pabalik, minsan wala naman 1 oras pag gabi na. So mga alas 9 ng gabi nakakawit tayo. So ayun yung natin, yung ayan yung pinagkakabalahan natin ngayon, si Trans45 at saka si Lalamove, pinagsasama natin. So maraming salamat. Ayun lamang po, at sana po kumita tayong lahat. At medyo pause tayo ngayon, pasensya na po, medyo may ubo tayo ng isang araw, kaya medyo hindi tayo bumiyahe. So maraming salamat, at ingat po sa atin mga paps. Sana pare-pares tayong kumita doon sa mga customers. Sana maintindihan nyo rin. Ko lang pala, pahabol ko lang pala na may customer na nag-book kanina. So nakita ko yung book niya. Yan, yung book na yan, sabi niya kasi nakalagay siya ng note, fresh chicken po ito, hindi pwede sa maarte. So pangit ng note, diba? So kanina pa siya nagbubook, walang nag-a-accept sa kanya, kasi parang sarcastic yung dating sa akin lang. Pasensya na doon sa mga nagbubook ng gano'n. Kung maaari, wag niyo nang lagyan ng mga negative notes. Kung halimbawa ganun yung nino-notes nyo, hindi talaga accept sa amin. Kasi sa amin parang nakakababa naman sa amin pagkatao yan, sasabihin mo ng ganyan, tapos magkikita pa kayo sa site, tapos sasabihin mo bawal sa maarte. Bakit?
bakit sabihin mo sa bawal na maarte? Sabihin mo, ibig sabihin, ayusin nyo yung yung parcel nyo na hindi tumulo, kasi kawawa naman pag tumulo yung sa totoo lang, halos ako minsan kung umaksep ako ng chicken, kumakatas pala siya. Nung una akala ko hindi siya kumakatas, nang inirap ko na, so may katas na siya. So, halos talaga tatlong buwan tinis ko talaga yung baho. Napakahirap alisin ang amoy ng chicken sa sasakyan, lalo na kahit na i-carwash mo pa yan, wala mangyayari, ganun pa rin yung amoy niya, kasi sumisip-sip yan hanggang doon sa ilalim ng ng pumi. Lumailalim kasi yan, so kumakatas na, so pag bumaho na yan, so abubulok talaga siya. So pasensya na doon sa mga ayusin nyo naman yung yung packing nyo, yung packaging nyo, sana hindi tumutulo. So yun lamang po, at maraming salamat. Sana may natutunan yung mga customer na nagbubook na hindi negative notes, so wag nung gawin yun. So lagay nyo na lang na okay lang naman, okay lang po ba na chicken yung maganda naman yung balot, ayusin yung balot para hindi naman kawawa si mamang driver. Sa totoo lang, napakahirap ng nagdadrive tapos sa bawat sasakyan mo. So yun lang po, maraming salamat po, at ingat po sa ating lahat, at doon sa mga customer, sana po may natutunan din po kayo doon sa paglalagay ng notes na dapat wag po nating lagyan ng negative notes o negative impact yung ating mga notes, kasi para sa amin negative, para sa amin po big no yun. Napakahirap nun, hindi pwede sa ganun, parang bully kasi yun para sa amin. So yun lamang po, maraming salamat at have a nice day po sa ating lahat, at ingat.